Live mula sa GMA Network Center, 20 taon nang nakatutok. 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Kasunod ng pagbangga at pagbomba ng tubig kahapon sa barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR, hinarang naman ngayon ng China ang resupply mission ng Philippine Coast Guard. Pinuntutan, pinalibutan at ni-radio challenge ng mga barko ng China ang 2 barko ng PCG para hindi makalapit sa Sabina Shoal. Dahil dyan, bigo ang misyon ng Coast Guard na makapaghatid ng supply sa nakaangkla roong BRP Teresa Magbanwa. At nakatutok live si Marisol Abdurrahman. Marisol. Mel, Emil, Vicky, bigo nga ang mga barko ng Philippine Coast Guard na makapasok sa Sabina Shoal matapos ng harangin ng mga barko ng China na maghahatid sana ng supply ng BRP Teresa Magbanwa na nakaangkla ngayon sa Sabina Shoal. Bago mag alas 5 ng madaling araw kanina, tumulak ang BRP Cabra at BRP Inganyo, target ng 2 barko ng PCG na makarating sa Escoda Shoal na kilala rin sa tawag na Sabina Shoal. Ang misyon, makapaghatid ng supply sa BRP Teresa Magbanwa. Pasado alas 9 ng umaga, nasa 30 nautical miles pa lang ang layo mula sa Buliluyan Port sa Puerto Princesa, Palawan, nakita na ang barkong ito ng China. Dakong 9:50 ng umaga, naging 2 na ito at tila bumubuntot na sa mga barko ng Pilipinas. Bago mag alas 12 ng tanghali, mas dumami pa ang barko ng China. Habang papasok kami ng Escoda Shoal, nagpalitan ng radio challenge ang mga barko ng China at Pilipinas. Pero sa kabila ng sinabi ng PCG na magsasagawa lang sila ng humanitarian assistance sa isang PCG vessel doon, hindi sila pinagbigyan. Approaching Sabina Shoal na tayo sa tansyangan ng Philippine Coast Guard, nasa 25 nautical miles na lang ang ating layo nang magsulputan itong mga barko ng China. Ang isang ngayon, nasa 400 meters na lang ang layo mula dito sa atin. Pero maya-maya pa, lumapit na ito sa amin hanggang tuluyan na ang humarang. Pansamantalang tumigil ang Cabra sa nasabing lugar, habang ang Inganyo naman ay pinalibutan na ng mga barko ng China. Bago mag alas 2 ng hapon, 2 ng China Coast Guard ang humarang sa amin. At mas nadagdagan pa. Hindi na lang 1 o 2 barko ng China ang nakaharang sa BRP Inganyo ng Philippine Coast Guard kung saan tayo naroon ngayon, kundi napapalibutan ito ng 9 na barko ng China. Kabilang na dito ang ilan mula sa kanilang Navy. Maghapong pinalibutan ang mga barko ng PCG. Ang BRP Cabra, binubuntutan saan man ito magpunta, hanggang tuluyan na itong umalis sa lugar pasado alas 4 ng hapon. Hanggang sa pag-alis namin, nakabuntot pa rin ang mga barkong ito ng China. Tila gustong makasiguro na tuluyan na nga nilang naitaboy ang barko ng Pilipinas kahit nasa loob ito ng ating exclusive economic zone. Sa ngayon nga, pabalik itong barko ng PCG sa Puerto Princesa, Palawan, kung saan nga tayo nakasakay. Samantala, sa isang pahayag naman, sinabi ng China na wala raw permiso mula sa kanila ang 2 barko ng Philippine Coast Guard na pumasok sa Sabina Shoal. Kaya raw nila ito kinontrol agad dahil nalagay raw sa alanganin ang kanilang mga Chinese Coast Guard sa ginawang ito ng Pilipinas. Vicky. Maraming salamat sa iyo, Marisol Abdurrahman. Tuloy ang paglalayag ng BRP Datu Sanday sa kabila ng mga pinsalang inabot nito dahil sa ilang beses na pambabangga at pangwa-water cannon ng mga barko ng China. Yan ang tinutukan live ni Ian Cruz. Ian, nasaan kayo? Yes, Mel, sa ngayon ay umabot na nga kami sa International Sea Lane malapit sa northern Palawan. Kahit nga, Mel, may sira yung ilan sa navigation and communication equipment nitong BRP Datu Sanday. Ilan lamang yan sa mga pinsalang tinamon itong BFAR vessel matapos ngang pagtulungan ng China Coast Guard at ng Chinese militia vessel malapit sa Escoda Shoal. Ay, ano namin tumagilid. Yung bakal na yan. Ganitong pagkawasak ang inabot ng navigation and communication equipment ng BRP Datu Sanday matapos samaan ng husto ng water cannon ng mga barko ng China ang bubong nito. Tuloy ang biyahe nito sa kabila niyan at kahit pa laylay rin ang kisame at sira ang bintana sa provision area, higit na mas malaki ang tama nito sa labas sa port side ng barko matapos mahagip ng China Coast Guard 21555.
Likhari ng China Coast Guard 21555 ang dent sa mismong logo ng BFAR sa port side. At sa malapit sa nguso ng starboard ng barko sa itaas ng pangalan nito, pininsala rin ng China Coast Guard ang railings, tambucho sa likurang kanang bahagi nito at sa ilang air conditioning units na napuruhan naman ng water cannon. Nasa 7 nautical miles mula sa southeast ng Sabina o Escoda Shoal ang sinasakyan naming BRP Datu Sanday kahapon nang bombahin ito ng tubig ng China Coast Guard Vessel 4202 1:46 ng hapon kahapon. Noong unay bigo nilang tamaan ng barkong ito ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR kahit 3 oras nang nakikipagpatintero. Sa tila inis, biglang rumagasa palapit sa Sanday ang China Coast Guard Vessel 21551. Malapit eh! Oh! Ayan! Sinadyang banggain. Binangga po tayo ng China Coast Guard. Yan po ang 21551. Yan din po ang bumangga sa BRP Bagakay noong Lunes lamang ng madaling araw. At kanina lamang ay sabi nga natin hindi umubra yung kanilang pang-water cannon. At ito, binangga nga itong ating kinaroroonan ngayon. Pero simula pa lang pala yun dahil binangga muli ang sinasakyan namin ng China Coast Guard Vessel 21555 2:26 ng hapon kahapon. Tinamaan ng dambuhalang Coast Guard ship ang port side ng BRP Datu Sanday. Kumalas sa gitang barko ng China. Pero nang makabuelo ay ibinangga nito ang ngusong may angkla sa kaliwang gitnang bahagi ng BRP Datu Sanday. Butas! Stop! Usok! Baka mabutasan tayo! You are not Coast Guard! Dumikit naman at kumiski sa kanang bahagi ng barko ang isang Chinese militia vessel. Kasunod nito ay sunod-sunod na ang pambobomba ng tubig ng China Coast Guard 4103. Lakas. Kaya napilitan kaming pumasok sa loob ng barko. Sa puntong ito, nakapalibot na sa Sanday ang mga barko ng China at ramdam namin sa loob ang malakas na buga ng tubig. Kasabay nito ay humarang ang China Coast Guard Vessel 21555 at hinagip ang nguso ng aming barko. Ayun, bumangga na naman. Pinuntiryan ng tubig ang navigation at communication equipment sa itaas ng Sanday. Pasado 3:00 ng hapon naman kahapon nang umatras ang Sanday. Sa kabila ng mga pinsala, ligtas naman lahat ng crew, opisyal ng BFAR at mga kasamang media. Sabi ng China Coast Guard, nagkasa sila ng anti control measures matapos ang umunoy illegal na pagpasok ng barko ng Pilipinas sa Escoda Shoal. Sinabi rin ng China na may sinagip daw silang Pilipino na nahulog sa dagat. Pero fake news yan, sabi ng National Task Force for the West Philippine Sea, sabay kondena sa agresibo at delikadong maneuvers at pangwawater cannon ng China sa BFAR vessel. Mel, magpapahinga lamang saglit itong BRP Datu Sanday ng BFAR at muli itong babalik dito sa West Philippine Sea para itaguyod ang karapatan ng ating mga mangingisda. Live mula rito sa West Philippine Sea para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok, 24 oras. Maraming salamat. Ingat kayo, Ian Cruz. May lead na ang Presidential Anti-Organized Crime Commission sa kung sino ang mga posibleng tumulong para makapuslit sa bansa. Si Alice Guo at kanyang mga kasama. Nasa Indonesia pa rin ang dismissed Bamban Mayor habang nagtangka naman pumunta sa Hong Kong ang kapatid niyang si Wesley. Nakatutok si Oscar Oida. Base raw sa pakipag-ugnayan ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK sa kanilang counterparts, nasa Batam, Indonesia pa rin si Alice Guo o Guo Waping. Minamadali po natin yung paglabas ng tinatawag nating blue notice para mabantayan po siya ng 24/7. But then again, nangako po ang ating mga counterparts na they're doing their best to make sure na masecure lamang po siya sa isang limited na lugar.
Ito rin ang impormasyon na natanggap ni Senator Sherwin Gatchalian, pati na rin ng Bureau of Immigration. Naniniwala ko na ang buong sangay ng enforcement agencies ng Indonesia naka-alerto na, kaya mahirapan na siyang gumalaw dito rin sa Southeast Asia. Doon po sa ating coordination with our counterparts, Indonesian immigration, wala pa pong attempt si Mayor Alice Guo na magtawid border muli mula po nung huli niyang pasok noong August 18. Nakatanggap din daw ng impormasyon ang PAOK nitong Lunes na sinubukan umunong lumipad patungong Hong Kong ang kapatid ni Alice Guo na si Wesley. So inaalam pa po natin sa counterparts natin sa Administrative Region of Hong Kong kung nakalipad nga po siya at nakapasok doon sa kanilang territory. Inaantay lang po natin yung update. Naniniwala ang PAOK na hindi basta-basta makakaalis ng Pilipinas si Guo kung walang tumulong sa mga ito. May mga lead na raw sila kung sino-sino ang mga ito, bagay na kanila pang kinukumpirma. Lalo't alam ng buong bansa, maging mga karating na bansa na pinaghahanap sila. Ang NBI naman, patuloy umano ang pagsusubaybay sa mga galaw ni Guo. Yan continuously nagmo-monitor kami. Meron tayong mga nakaabang pa rin na mga ahente. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok 24 oras. Nadagdagan ng 2 bagong kaso ng Mpox sa Metro Manila at may isa pang binabantayan na posibleng kaso sa probinsya. Ayon sa Health Department, may tuturing na local transmission na ang mga yan. Nakatutok si Maki Pulido. Parehong mild case ng Mpox ang 2 bagong kaso sa bansa na nagpataas ng kabuuang bilang ng kumpirmadong kaso sa 12 simula July 2022. Ang Mpox case number 11 ay 37 years old na lalaking taga Metro Manila at nakakonfine sa isang public hospital. Noong August 20, unang napansin ang kanyang mga sintomas, rashes sa halos buong katawan kaya't nagpatingin sa doktor. Nagpapagaling naman sa bahay ang 12 kaso ng Mpox, 32 years old na taga Metro Manila rin. Unang napansin ang kanyang mga sintomas noong August 14. Malakas naman ang pangangatawan at nakakover naman yung lesions. Pinayagang makauwi at sa bahay siya nagsistay at home for the rest of the isolation period. Parehong may intimate skin-to-skin contact ang 2 bagong kaso ng Mpox sa bansa. Si Mpox case number 10 naman, gumagaling na raw pero hindi pa lang ma-discharge sa ospital dahil may ibang kondisyong medikal. Sabi ng DOH, local transmission na ang mga kasong ito at hindi konektado sa outbreak sa Republic of Congo na nagresulta sa pagdeklara ng World Health Organization o WHO ng Public Health Emergency of International Concern. Now with heightened awareness and increased detection by our dermatologists and other primary care providers, nakikita natin ngayon yung ating mga cases na most likely nandyan naman sa paligid. Merong binabantayan pero hindi pa kumpirmadong Mpox case sa isang provincial hospital sa Northern Samar. 5 hanggang 10 hinihinalang Mpox na kaso kada araw nga ang nire-report sa DOH pero hindi agad isinasa publiko hanggang hindi pa kumpirmado ng laboratory test. Intimate skin-to-skin contact o balat sa balat ang hawaan sa Mpox ayon sa DOH. Kung daplis lang, halimbawa handshake at wala namang lesions, may tuturing itong low risk, kailangan lang mag-alkohol at maghugas ng kamay. Kung matagal ang skin contact, medium to high risk na ito. Intimate contact kapag nagyakapan, naghalikan, or nakipagtalik, ayan prolonged yan, which means it becomes medium to high risk, especially since hindi nakikita ng mga pasyente ang buong katawan nila. Maaaring sa harapan ay walang nakikitang butlig, pero yung pala, dun sa likod or sa bandang ari ay meron. Pag nagkaroon ng sexual contact na prolonged, high risk na yon. Para maiwasang magka-Mpox, payo ng DOH sa mga commuter o pupunta sa mga siksikang lugar, mag-face mask at magsuot ng long sleeves at pantalon para maiwasan ng skin contact. Prioridad ng WHO na mabigyan ng Mpox vaccine ang Congo kung saan may outbreak, pero humiling na rin ang Pilipinas ng 2,000 dose ng bakuna. Hindi ito pang general vaccination. Prioridad ay frontliners, partikular mga dermatologists. Sunod ang key population na tutukuyin pa ng DOH. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok 24 oras. Dinala na ang kapatid ni Alice Guo na si Sheila sa Senado, habang sa Kamara naman dinala ang negosyanteng si Cassandra Leong dahil pa rin yan sa mga hinaharap nilang arrest warrant
na inisyo ng parehong kapulungan. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Matapos ang 4 na araw sa kustodiya ng National Bureau of Investigation, mula nang ibalik sila sa Pilipinas mula Indonesia, dinala na sa Senado ang kapatid ni dismissed Banban Mayor Alice Guo na si Sheila bandang 12:29 ng hapon. Inilagay siya sa detention facility sa Senate compound dahil sa umiiral na arrest warrant matapos ma-cite in contempt dahil sa hindi pagdalo sa hearing ng Senado kaugnay ng Pogo. Pinagamit din siya ng cellphone na pinapayagan ayon sa Senate Sergeant at Arms basta cellphone ng Senado ang gagamitin. Bukas inaasahang ihaharap sa pagdinig ng Senado si Sheila. Basta advice ko, magsabi lang siya ng totoo. Dapat siya talaga magsalita kasi wala naman siya tinatago. Pero siyempre, dahil pinailan siya ng kaso, pwede niyang i-invoke yung uncertain questions, yung right against self-incrimination. Si Cassandra Leong naman, dinala sa detention facility ng Batasan bandang tanghali dahil din sa arrest warrant matapos ma-cite in contempt dahil sa di rin pagdalo sa mga Pogo hearing ng Kamara. Inaasang ihaharap siya sa pagpapatuloy ng hearing ng Quad Committee sa Miyerkules. She is our only link doon sa Lucky South 99 at saka doon sa ibang illegal Pogo hubs that was raided by PAOK. We have to get information from her kung sino yung may-ari, sino yung abogado, sino yung tumatayong mga incorporators nito. Ang gusto natin malaman dito sino ang people behind Cassandra Leong. You have to remember that Cassandra Leong is only 24 years old. And being so young and wala pang halos experience sa pagpapatakbo ng isang malaking negosyo, and having said that humahawak siya ng malalaking pera, imposibleng siya lamang. We wanted to find out. Gusto rin ng Senado na paharapin sa kanila si Ong. Pero sabi ni Barbers, pag-uusapan pa ito ng House Quadcom. To ask the committee kung pwede, no? Kasi nasa amin ang custody niya at Wednesday ang aming schedule ng hearing. So kami muna ang dapat siguro muna magtanong sa kanya. Pinag-aaralan naman ng kampo ni Ong na magsampa ng reklamong arbitrary detention laban sa mga nasa likod ng pag-aresto at pagkakakulong nito. Kasama raw sa tinitingnan nilang ireklamo ang Justice Department mismo. Arbitrary detention, any public officer who detains another without a legal cause. Tingnan natin kung pwedeng idemanda yung mga taga-DOJ sa mismong DOJ. Let's check the partiality or impartiality of the DOJ. Doon kami magdidemand. Hininga ng media ng reaksyon ng DOJ pero wala pa itong tugon. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras. Pang-debut ang surprise party ng fans para kay Sanya Lopez. Extra grateful si Sanya sa suporta nila sa Pulang Araw kahit pa may ilang naiinis na sa character niyang si Teresita. Makishika kay Nelson Canlas. Hindi pa tapos ang birthday celebration dahil ang fans naman ni Pulang Araw star Sanya Lopez ang naghanda ng party para sa kanya. Grabe, super happy talaga ako kasi hindi ko talaga in-expect. Akala ko, meron akong kasi ang sabi sa akin, may meeting ako. Tapos sabi ko, may meeting? Sino ba ka-meeting? Sobrang na-surprise ako, hindi naman ako ready. Pero sila ready sila, may pag-gown sila. Ayan, nakita nyo naman. Parang debut all over again ito para kay Sanya. Dahil sa party, pinagbihis siya ng surprise gown. Pinalamutian ang venue ng favorite color niyang yellow at sunflowers. At tulad ng mga debut, may pa 18 dances pa, 18 wishes, at fireworks display sa huli. Siguro ito yung, ang cute lang kasi bago to sa akin. Hindi ako nag-debut ever sa lahat ng mga naging birthday ko. Actually, pag mahal ka ng mga lahat ng mga sumusuporta sa'yo, walang edad-edad yan. Kung gusto ka nalang i-surprise ka nila. Malaki naman ang pasasalamat isa niya dahil patuloy ang mainit na pagtanggap ng mga manonood sa GMA Prime Family Drama Series na Pulang Araw. Umiinit na ang samaan ng loob sa pagitan ng kanyang karakter na si Teresita at Adelina na ginagampanan ni Barbie Fortesa. Merong iba na galit sa akin
Dahil bakit ko daw inaaway si Adelina? Bakit nga ba sa tingin nyo? Ha? Bakit nga ba? Pero may rason naman kasi si Teresita. Sa ngayon, ganit sa akin dahil nga inaaway ko raw si Adelina at pinaglalayo ko raw sila ni Hiroshi, ay nako, manood lang po kayo ng Pulang Araw nang malaman ninyo. Ngayong sumiklab na ang digmaan sa Pearl Harbor sa Pulang Araw, tuloy-tuloy na kaya ang kasalan ni Teresita at Hiroshi? Abangan. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Sabay sa paggunita ng Araw ng mga Bayani, iginiit ng pamahalaan na hindi ititigil ang pagpapatrolya sa West Philippine Sea. Yan ay kahit 2 araw nang magkasunod ang panghaharas ng China roon. At nakatutok si Ivan Mayrina. Stop it! Kahapon, pambabangga at pambobomba na naman ang tubig sa barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. 103 po mga kapuso. Pasok muna po tayo saglit. Kanina naman, pagharang sa resupply mission sa BRP Teresa Magbanwa. Pero ulit-ulitin man ang marahas at agresibong aksyon ng China sa West Philippine Sea, hindi magbabagong posisyon ng Pilipinas sa sigalot. The order of the President, which is not to give up a square inch, even a square centimeter of our territory, stands. Sinabi yan ng AFP Chief of Staff sa paggunita sa National Heroes Day kasama ang Pangulo. Napapanahon, lalo't kabayanihan ding maituturing ang hindi ititigil na pagpapatrolya ng mga sundalo at Coast Guard ng bansa sa West Philippine Sea. Ang China ay ginigiit na ang Pilipinas ang may responsibilidad sa nangyaring banggaan. Patuloy daw ang China sa pagsasagawa ng mga aksyon para bantayan ang kanilang karapatan sa South China Sea. Pero sabi ng AFP, tuloy rin ang mga resupply at humanitarian mission doon. So that we can maintain our presence. Once na umalis tayo dyan sa West Philippine Sea, we don't know what will happen. Baka gawing mga artificial islands ulit yung Escoda Shoal. No? Kaya kailangan nandun tayo. Paniwala ng National Task Force on the West Philippine Sea, ang presence na yan, partikular ng BRP Teresa Magbanwa sa Escoda Shoal mula pa April 25, ang binabantayan at tinututulan ng China. Ito yung nagpapainit ng ulo ng mga People's Republic of China. No? They are paranoid with their own story. No? They're thinking that this will be another Sierra Madre 2.0. Ang problema sa China, they are swayed by their own lies. Ang pagbangga at pambobomba ng tubig sa may Escoda Shoal nangyari kasunod ng pagpapakawala ng China ng flare sa Zamora Reef kamakailan lang. Sabi ng National Maritime Council, nakakaalarma ito at nakukwestiyon tuloy ang commitment ng China sa pagpapahupa ng tensyon sa West Philippine Sea. Ayon sa Department of National Defense, pinapalakas na ang kakayahan ng Pilipinas na ipagtanggol ang ating teritoryo. Let us deter an armed attack. That is the more important thing, and that is what I focused on doing. Everybody is too focused on armed attack. Let's make ourselves strong enough so that does not happen. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Nauwi sa tensyon at sakitan ang pagbuwag ng pulisya sa barikada ng mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ na nagtipon sa Davao City. Bago nito, sinabi ng Executive Secretary na kailangang ipatupad ang batas kaugnay ng paggalugad ng pulisya sa kanilang compound para maaresto si Pastor Apollo Kibuloy. Ang sitwasyon doon, tinututukan live ni Jandy Esteban ng GMA Regional TV. Jandy! Yes, Emil, anumang oras ay posible nang bubuksan ang bahaging ito ng Carlos P. Garcia Highway sa motorista. Pero bago pa man humantong na naging kalmado na ang sitwasyon dito sa harap ng KOJC compound, ay naging pahirapan ang pagbuwag sa mga barikada hanggang kanina. Ilang minuto matapos silang balaan, tinutuon ng pulisya ang pag-disperse sa barikada ng mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ sa harap ng kanilang compound. Mag-aalas 3 kaninang hapon. Unti-unting binuwag ang kanilang hanay gamit ang riot shield. May mga hinila, kinaladkad at pinadapang mga miyembro. Ilan sa kanila ang namato ng upuan at bote. Kasabay ng pagbarikada ng pulisya sa lugar, ang pagtanggal naman sa mga inihambalang ng mga miyembro sa National Highway.
Bandang alas 6 kagabi nang magsimula ang panibagong prayer rally ng mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC sa harap ng compound ng grupo sa Davao City. Pero ang pagtitipon nauwi sa paglalagay ng mga barikada sa highway. At sa pagtataboy ng mga sasakyan, kabilang ang mga patrol car. Sa gitna ng rally, may nagsunog pa ng gulong na ayon sa mga pulis ay gawa ng mga miyembro ng taga-KOJC. Isang lalaki naman ang inaresto dahil sa mga dala nitong gulong sa sasakyan na hinihinalang susunugin din. Giit ng mga nag-rally dahil ito sa pangti-tear gas umano ng mga pulis, bagay na pinabulaanan ng PNP. Sa hanay naman ng mga pulis, may 6 na naiulat na sugatan ayon sa Police Regional Office 11. Umabot ang rally hanggang sa main entrance ng Davao International Airport kaya isinara na ang gate ng paliparan. Kaya maraming pasaherong naglakad na lang. Sabado ng madaling araw, unang nagsimula ang rally nang pasukin ng nasa 2,000 pulis ang KOJC compound para silbihan ng warrant of arrest si Pastor Apollo Kibuloy at 4 pang kapwa akusado. Kaugnayan ng mga hinaharap nilang kasong child and sexual abuse at human trafficking na dati na nilang itinatanggi. Ayon sa Davao Region Police, may na-detect na mga tibok ng puso ang kanilang radar sa isa umanong underground bunker sa compound ng KOJC. Hindi pa nila nakikita ang lagusan papasok sa bunker. Hindi na kami papayag, magkamatayan tayo! Nauna nang sinabi ng legal counsel na KOJC na legal ang kanilang pagtitipon dahil ginawa umano ito sa state of necessity sa ilalim ng civil code. Hindi kasi umano nire-respeto ang kanilang karapatang pantao nang galugarin ang compound ng KOJC na hindi umano sakop ng ipinakitang warrant of arrest. Pero tugon ng Davao Regional Police, legal ito sa paniniwalang nasa compound si Pastor Apollo Kibuloy at iba pang akusado. Nasa 18 na miyembro naman ng KOJC ang hinuli ng kapulisan dahil may paglabag umano ayon sa pulisya. Emil, ang mga nadakip kanina ay ilan sa kanila ay na-interview natin at ayon sa kanila hindi daw sila yung mga nambabato. Ang 18 na aresto na KOJC members ay sasampahan umano ng kaso ng pulisya na obstruction of justice. Pero maging ang KOJC ang magsasampa din umano sila ng reklamo laban sa mga pulis. Ayon yan sa KOJC Legal Counsel na si Attorney Israelito Torion. Emil. Maraming salamat, John D. Esteban ng GMA Regional TV. Bago mabuwag, naharangan ng mga barikada ng Kingdom of Jesus Christ ang ilang kalsada, lalo malapit sa Davao International Airport. Maraming napilitang maglakad, kabilang ang isang turistang PWD. At nakatutok live si Cyril Chavez ng GMA Regional TV. Cyril. Yes, Vicky, nananatili pa ring sarado para sa mga motorista ang parte ng Carlos P. Garcia Highway dito sa Davao City na malapit sa compound ng Kingdom of Jesus Christ. Pahirapan pa ring makadaan ang mga pasaherong pupunta sa departure area o galing sa arrival area ng Davao International Airport. Katabi lang ito ng compound ng Kingdom of Jesus Christ. Kaya apektado na mga nagtipong KOJC member. Hassle kay first time na ko otro pagbalik daan sa Davao niya. Di ko kasakay di padulong dito padulong ko sa Tagum. Saan kami ngayon papunta? Puro close. Isang tao lang hinahanap. Bakit kami lahat apektado? Ang turistang PWD na si Sabrina, kinailangang maglakad pa airport mula sa kanyang accommodation. Parang hindi na kami babalik kasi nakakatakot. Pati mga commuter papuntang trabaho, apektado. Nahasol kayo kay di may makatrabaho halos kay way masakyan. Ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP Davao, sa ngayon ay maaari lang makapasok at makalabas sa airport gamit ang main entrance. What used to be our exit gate, nakasarado po siya ngayon as a precautionary measure. Because that gate is very near, masyadong malapit po doon sa kung saan yung kaganapan. Walang canceled flights pero may mga delayed. We were all in agreement na to stretch their operations as much as they can to accommodate the passengers kasi understandably
yung iba na antala talaga sa traffic. Para sa mga passengers and sa mga langyaw, isolated case lang nahitabo. Naglabas naman ng alternate route ang City Transport and Traffic Management Office na makikita sa inyong screen. Vicky, sa ngayon tuloy-tuloy ang paglabas-pasok ng mga sasakyan dito sa Davao International Airport. Ang dating one-way na daan ay ginawang two-way matapos masara ang exit gate ng Paliparan na siyang malapit sa KOJC compound. Kaya asahan ang posibleng mabigat na daloy ng trapiko. Pero nariyan naman ang mga personahe ng City Traffic na handang gumabay sa mga dadaang motorista. Vicky. Maraming salamat sa iyo, Cyril Chavez ng GMA Regional TV. Maging dito sa Metro Manila, may mga nagtipon bilang suporta kay Pastor Apollo Kibuloy na pinaaresto kaugnay sa iba't ibang kaso. Mula sa Liwasang Bonifacio sa Maynila, nakatutok live si Rafi Tima. Rafi? Mel, hanggang sa mga oras na ito ay nagpapatuloy nga itong pagkilos ng mga taga-suporta ng Kingdom of Jesus Christ dito sa Liwasang Bonifacio. Hanggang sa mga oras na ito ay tila hindi naman sila nababawasan. Ayon sa mga narito ay balak daw nilang manatili rito at susubukan na nilang manghikayat ng mas marami pang mga taga-suporta para ipanawagan ang anile hustisya para sa founder ng KOJC. Mula kahapon naglakad patungo sa Liwasang Bonifacio ang ilang taga-suporta ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC para samahan ang ilang kasamang nagsasagawa na ng kilos protesta. Bit-bit ang mga laminated na placard kung saan nakasulat ang mga katagang BBM resign at hustisya para sa KOJC. Ang pagkilos na ito ay suporta raw sa kanilang mga kasamahan sa Davao kung saan hinahanap si KOJC founder Pastor Apollo Kibuloy. Expect po namin sana maririnig po kami ng gobyerno na mabigyan po kami ng hustisya doon. Kasi Pilipino din po kami, Pilipino din po tayong lahat at may karapatan din po tayong lahat. Gate ng mga ralista, lalabas naman daw ang kanilang founder at haharapin ang mga kasong isinampa laban sa kanya kung hindi lang sila nakakaramdam ng panggigipit. Gusto ko naman po talaga si Pastor kung fair po yung laro nilang lahat doon sa gobyerno. Pinaghahanap si Kibuloy matapos lumabas ang warrant of arrest laban sa KOJC founder mula sa mga korte sa Pasig at Quezon City para sa kasong pang-aabuso at trafficking. Wanted din si Kibuloy sa Amerika para sa sex trafficking at fraud at coercion. Lahat ng ito ay tinatanggi ng KOJC founder at sinabing gawa-gawa lang ang mga kaso. Bagamat wala daw mga leader ng kilos protesta, dumating ang dating tagapagsalita ng Administrasyong Duterte na si Attorney Harry Roque at maging si Sandra Cam. Hindi raw tama ang ginawang raid ng mga pulis sa KOJC compound sa Davao. Napakalawak na paglalabag sa karapatang pantao na ito bilang tagapagpatupad ng batas, dapat tinatawag niya atensyon ng mga kapulisan na dyan sa Davao. Dahil hindi naman nakakaabala sa trapiko, hinayaan lang ng mga pulis ang kilos protesta. Hindi pa raw masabi ng mga ralista kung hanggang anong oras sila mananatili rito. Mel, sinusubukan pa namin hingan ng reaksyon ang Palasyo ng Malacanang tungkol sa sari-saring mga akusasyon ay pinukol ng mga ralista tungkol sa First Family at sa iba't ibang miyembro ng gabinete. Pero nauna nang sinabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin na walang halong politika ang ginawang aksyon ng PNP at hayaan na lang daw ang proseso ng batas na masunod. Yan pa rin ang latest mula dito sa Liwasang Bonifacio. Mel? Maraming salamat sa iyo, Rafi Tima. Sa kabila ng mga bangga at tama ng water cannon ng BRP Datu Sanday ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources nang harangin ng China Coast Guard malapit sa Skoda Shoal kahapon, nagawa pa rin nila ang misyon. Ito ay makapagbigay ng ayuda sa mga mangingisda sa West Philippine Sea. 2,000 litro ng krudo ang ipinagkaloob nila sa fishing boat Aaron Justin na mula Balayan, Batangas. Parang tayo pa ang inaano nila na nakapasok sa location na yun. Ate naman to. Kung sa sitwasyon yun, parang tayo pa ang nagnanakaw sa pangyayaring yan. Siyempre may pangamba po kayo sa sarili nyo na baka kung anong gawin nila. Hindi gaya dati na kahit anong gawin mo, pwede. Ang fishing boat Gemvir 2 ng San Jose Occidental, Mindoro
Bukod sa krudo ay nabigyan din ng mainom na tubig mula sa BRP Datu Sanday. Nag-iingat daw ngayon ng Gemvir 2 dahil sa mga ikinikilos ng China, lalo sa Skoda Shoal. Nakakatakot din ho naman doon pumunta. Kaya sayang din, pag pumunta ka doon, tataboyin ka lang din. Wala rin ho, walang mangyari. Nakakatakot na rin kay isang kahoy ang aming sasakyan, di ba? Ang fishing boat Jamaisel 3 ng Balayan, Batangas. Palapit pa lang sila sa Skoda Shoal noong Sabado ng gabi. Nilapitan na sila ng China Coast Guard at pinaalis kaya di na raw nila nakawil ang mga isda sa payaw. Kung maaari lang po, aksyonan po naman ng gobyerno dahil kami po ang nahihirapan. Buwis buhay na nga po sa malalaking alo ng aming sinasabana. Tapos pagdating pa dito sa mga China, buwis buhay pa rin po. Tila nasugatan man matapos ang pagbangga at pang-water cannon ng China Coast Guard, babalik pa rin dito sa West Philippine Sea itong BRP Datu Sanday ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources para ipagpatuloy ang kanilang mandato na tulungan at pangalagaan ang kapakanan ng mga mangingisdang Pilipino. Mula rito sa West Philippine Sea, para sa GMA Integrated News, Ian Cruz nakatutok. 24 oras. Mga kapuso, sa mga magbabalik trabaho at eskwela bukas matapos ang long weekend, ito muna ang magiging lagay ng panahon na dapat niyong paghandaan. Kumpara noong nakaraang linggo, mas malaking bahagi na ng bansa ang apektado ng habagat, lalo na sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Bukod dyan, posibleng magpaulan din ang localized thunderstorms sa mga lugar na hindi naaabot ng habagat. Base sa datos ng Metro Weather, umaga pa lamang bukas may tsansa na ng ulan sa ilang bahagi ng Palawan, Mindoro Provinces, Calabarzon, Central Luzon at Bicol Region. May mga pag-ulan din sa Panay Island, Negros Island at Sulu Archipelago. May malalakas na ulan kaya maging handa po sa banta ng baha o landslide. Pagdating ng hapon, posibleng ulanin na rin ang mas malaking bahagi ng bansa. Kasama na rin dyan ang Cordillera, Ilocos Region, Cagayan Valley at ang natitirang bahagi ng Visayas at Mindanao. May tsansa ng heavy to intense rains kaya maging alerto. Sa Metro Manila naman, kahit maaga pa lamang posible na ang ulan sa ilang lungsod. Maaring maulit yan sa hapon at gabi. Kaya magdala ng payong at umantabay sa advisories ng Pag-asa. Sinisilip ng ilang mambabatas ang naging pahayag ni dating presidential spokesperson Harry Roque na tila panawagang people power laban sa administrasyon nitong Biyernes. Maaari raw itong maging basehan ng muling pagpapakontempt sa kanya. At nakatutok si Darlene Kai. Hindi na po ito laban ng Duterte at Marcos. Ang laban po ngayon ay puwersa ng kadiliman laban sa puwersa ng bahagi yan ang pahayag ni dating presidential spokesperson Harry Roque pagkalabas niya sa detention facility ng House of Representatives nitong Biyernes. Harassment umano ang pagpapakontempt sa kanya ng Quad Committee matapos silang malamang hindi totoo na may hearing siya sa Manila RTC kaya hindi siya nakadalo sa pagdinig sa batasan. Kaya panawagan ni Roque, people power. Sa mga kababayan, tuwing Biyernes po, naririto kami hanggang mapuno natin muli ang EDSA at mabawi muna natin muli ang kapangyarihan. Dito sa EDSA, tayo po ay nagpaalis ng isang Marcos. Ang mga pahayag na yan ni Roque, sinisilip ngayon ng ilang komiting kasama sa Quadcom na nagpa-contempt kay Roque. Iniisip ko, it might border to another contemptible action. Sa akin, it might also be treasonous, you know, because he's now calling for people's power. It's one thing to be able to rally against the government. It is another thing to say, let us come together so we could be able to topple down this government. To me, tama yun. That is seditious. Actually, contemptible yun, no? And if one of the members of the committee will tackle that issue, no one can prevent him from discussing it on the Quadcom. Giit ng mga kongresista, hindi pagmamalabis ang pag-cite in contempt at pag-detain kay Roque. He was cited in contempt because of his lying nung wala naman pala siyang hearing when he invited him over. I think yung premise niya that we cited him in contempt because
of that batikos niya to the administration is out of context. Sa isa namang bagong pahayag, sinabi ni Roque na saklaw ng kanyang freedom of speech ang mga pahayag na ginawa niya sa EDSA noong Biyernes. Hindi rin daw siya nakikayat sa mga tao na magkaroon ng marahas na pagkilos. Pero handa raw siyang harapin ang anumang kasong isasampa laban sa kanya. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras. Hello, Philippines again! Tapos na kasi ang shooting ng highly anticipated reunion movie ni Alden Richards at Catherine Bernardo na kinuhanan sa Canada. Makichika kay Aubrey Carampel. It's a wrap para sa cast ng Hello, Love Again na natapos na ang shooting sa Calgary, Canada. Nag-post ang cast member na si Joros Gamboa ng mga litrato nila sa Instagram kasama sina Asia's multimedia star Alden Richards at Catherine Bernardo with director Kathy Garcia Sampana. Sa isang photo, mapapansing tila mugto ang mga mata ni Alden. Tanong tuloy ni Joros sa caption, "Ethan, bakit ka naman umiiyak?" Almost 1 month nag-shoot ng Hello, Love, Goodbye sequel ang cast sa Canada, kung saan muling magtatagpo ang mga karakter ni Alden at Catherine as Ethan and Joy. Ang Hello, Love Again ay collaboration ng Jimmy Pictures at Star Cinema na ipalalabas sa mga sinihan sa November 13. Habang nasa Canada, sinamantala na rin ni Alden ang pagkakataon para naman makapag-perform para sa Global Pinoys doon. Kabilang si Alden sa Taste of Manila leg ng Sparkle Goes to Canada show sa Toronto at sa Calgary. Nag-perform din siya sa Sparkle Goes to USA concert sa Anaheim at San Francisco sa California. Ngayong back in Manila na, magbabalik na rin si Alden sa taping ng Kapuso family drama na Pulang Araw. Aubrey Carampel, updated to Showbiz Happenings. At yan ang mga buwan naman akong chika this Monday night. Ako po si Iya Arellano. Miss Mel, Miss Vicky, Emil. Thanks, Iya. Salamat sa iyo, Iya. Thank you, Iya. At yan ang mga balita ngayong Lunes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.